Ama naming banal, o dakila naming Yahuwah, pinupuri at sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, o aming Aba muli. Narito kami, tinipon mo yung mga lingkod, patuloy taglay ang buhay at lakas na pahiram mo po sa amin. Kaya naririto kami sa pagsambang ito. Inaalay namin ang lahat sa iyo, ang buhay at lakas na ito, o Aba. Pakitanggap mo po ang bawat isa sa amin. Bagaman kami po hindi karapat-dapat sa iyong harapan, sapagkat kita mo ang aming mga pamumuhay, kita mo ang aming mga gawa. Patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang po, o dakilang Aba. Muli kaming pakilinisin, kahabagan kaming muli, tanggapin kami muli sa pagsambang ito. Halika sa piling po ng bawat isa sa amin. Naririto po bawat sambahayan na natitipon sa iyong banal na harapan. Aba, inilalapit namin ang lahat-lahat sa iyo. Batid mo po ang aming laman ng puso at isipan. Batid mo ang mga suliranin na kinakaharap ng iyong mga lingkod. Humihiling kami sa pagkakataong ito po. Patuloy kaming damayan. Patuloy mo po sanang ibsan ang mga kalungkutan at kahirapan nararanasan ng iyong mga lingkod sa mga pagkakataong ito. Hiling namin ang pagpapalakas mo. Hiling namin lagi ang gabay mo sa bawat isa sa amin, upang lagi naming matugon at maganap ang aming mga tungkulin. Patuloy kami sa mga gawang paglilingkod po sa iyo. Ganon din po pakibasbasan. Naririto po ang mga mag-asawa. Naway tulungan mo rin po anumang mga pagsubok na dumarating. Lagi maghari sa aming sambahayan ang kapayapaan at kagalakan mo, o aming Aba, sapagkat ito ang aming kailangan. Sa buhay na ito, napapahirap, lagi magtumibay ang bawat pagsasama ng bawat mag-asawa, upang lagi na makita mo kami na itataguyod ang iyong mga katuwir at kalooban. Kaluwalhatian naman po ng banal mo pong pangalan. Nawa buksan lagi ang aming puso at aming kaisipan sa katotohanan at ang iyong mga aral na hinanda mo po sa amin. Lagi itong maging baon namin hanggang sa dako pa ron ng aming mga ginagawang paglalakbay. Yahushua, aming pong Panginoon, sinasamba at pinupuri ka rin namin. Maraming salamat sapagkat alam naming nariyan ka. Nakahanda kang laging sumaklolo, tumulong sa iyong mga lingkod. Kaya ang hiling namin, lagi kang manatili sa aming mga tabi. Sa paglalakbay namin sa mundong ito, nananabik po kami. Kung maaari lang naming hilingin, naway bumalik ka na po. Sunduin mo na kami. Itong aming pinakahihintay, o Panginoon. Pahirap na pahirap ang kalagayan ng mundo. Pabigat na pabigat. At maraming mga sakuna ang nangyayari. Ang hiling namin, Panginoon, tulungan mo kaming magtumibay, magpakatatag, maghandang ganap sa iyong pagdating, upang sa anumang oras at araw kang dumating, nakahanda kami upang sumalubong sa iyo. Mapasayo kami at sa Ama magpakailanman. Yahuwah Aba, muli po, bumabalik tawag kami. Nihiling namin pakibasbasan ang bawat kabuhayan ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan ang mga sinimpang handog ng iyong mga alipin. Hindi kabayaran sa ng iyong mga kabutihan, kundi pagkilala namin sa iyong hindi nagmamalo na pag-ibig at kaluwalhatian. Magalang na po naming hinihiling ang lahat sa iyo, O Aba, sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua. Amen. Papurihan natin ang mga magsumigla sa pagsamba, tayo lumawin na may galak, palagin natin siya.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Kamusta po kayo? Nagpapasalamat tayo ng napakaraming muli sa Panginoong Yahushua at Panginoong Yahuwah sapagkat narito tayo para magpatuloy sa pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Ang paksa ng leksyon natin pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa pag-aasawa o kasal. Isa po itong may malaking kinalaman sa kagalakan po natin sa ating Panginoong Yahuwah. Sa panahon po natin ngayon ay napakaraming tao ang pumapasok sa pag-aasawa dahil naniniwala po sila na dito ay matatagpuan nila yung tunay na kaligayahan. Nais po nila magkaroon ng katuwang po sa buhay, magkaroon po ng tahanan na puno ng pag-ibig. Ngunit ang nakalulungkot po ay marami ring pag-aasawa ang nauuwi po sa hiwalayan. O kaya naman ay nananatili nga silang magkasama pero puno naman po ng kalungkutan at pagdurusa yung kanilang pagsasama. Pero alam po natin na hindi po ito ang layunin ng ating Panginoong Yahuwah para sa mga mag-asawa. Mula pa po sa simula ay itinatag na po niya ang pag-aasawa bilang isang banal na tipan at isa pong biyaya para maranasan po ng mag-asawa yung malalim na pag-ibig, yung pagkakaisa at yung dakilang kagalakan. Nais po ng Panginoong Yahuwah ng ating pagsasama bilang mag-asawa ay maging salamin ng kanyang kabutihan at maging daan para lalo nating maranasan yung kagalakang nagmumula po sa kanya. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon ay ating tuklasin kung paano po ba tayo makapamumuhay sa isang pagsasamang tunay na nakalulugod kay Yahuwah at puspos po ng kanyang kagalakan. Kaya ano po ba ang layunin ng ating Panginoong Yahuwah sa ating pag-asawa? Mag-umpisa tayo ng pagbasa dito po sa unang aklat po ng banal na kasulatan sa Henesis, sa 2 ang talata ay 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahuwah, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Bakit po itinatag ng Panginoong Yahuwah ang pag-asawa? Ayon po sa talatang ating binasa, ay malinaw na ayaw po ng Panginoong Yahuwah na ang tao ay mamuhay na mag-isa. Nilikha po tayo bilang isang relational being. Ibig sabihin po niyan, nilikha tayo para magkaroon po tayo ng ugnayan o relasyon po sa ibang tao. Kahit na po sabihin na natin na tayo ay maraming mga ari-arian o kaya tayo may mga kayamanan o marami tayong mga tagumpay sa buhay, pero kung wala naman po tayong makakasama na tunay na nakauunawa o umiibig, nakikibahagi sa ating buhay, mahirap pa rin pong dalhin ang buhay pagka gano'n. Ano po ang sinabi ng Panginoong Yahuwah? Na makabubuti po para sa tao. Ang sabi niya, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama. Yan po isang taong magiging katuwang niya, magiging kaagapay, at kaibigan na rin. At kabahagi rin po sa lahat po ng panahon ng buhay. Ano po ang uri ng pagsasama ang itinatag po ng Panginoong Yahuwah? Ituloy, ibaba lang natin ang pagbasa sa 21 hanggang 25 po dito pa rin sa Genesis 2. Kaya't pinatulog ng mahimbing ni Yahuwah Diyos ang lalaki at habang siya natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ni Yahuwah Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa. At sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Anong uri po ng pagsasama ang nais ng Panginoong Yahuwah sa mga mag-asawa? Sinabi po dito sa kasulatan na ang lalaki at ang babae po ay magiging isang laman. Hindi lamang po ito tumutukoy doon sa pisikal na pagsasama ng mag-asawa, kundi ito po yung malalim na pagkakaisa ng mga puso, isipan, at yung espiritu po ng dalawang mag-asawa. Sila po ngayon ay magiging magkatuwang sa buhay. Magiging bukas po sa isa't isa. Walang pagtatago at meron pong ganap na pagtitiwala sa isa't isa. Gaano po kahalaga yung pag-aasawa? Dito po, sinabi ng Panginoong Yahuwah,
naiiwan po ng lalaki yung kanyang ama at ina upang makipag-isa sa kanyang asawa. Hindi naman po ibig sabihin yan ay kakalimutan na natin o itatakwil natin yung ating mga magulang. Hindi po ganon. Kundi ipinapakita po nito na ang relasyon po ng mag-asawa ang magiging pangunahing relasyon higit sa anumang relasyong meron po tayo dito sa lupa. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Ngayon na meron na po tayong mga asawa, yan po ang magiging prioridad po natin. Opo, may responsibilidad tayo sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Kasi nangyayari minsan, na sobrang pag-aasikaso natin sa mga anak natin, di po ba? Wala nang po masama doon. Eh minsan nakakalimutan na natin yung mismong kabiyak natin. Nakakamusta pa ba natin? Baka mamaya nilalampas-lampasan lang natin sa loob ng ating tahanan. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin nito para sa atin? Eh, hindi po sapat na basta lamang pong manatiling kasal. Masabi lamang na kasal. Tayo po ay tinatawag para pagyamanin at palaguin po yung ating pagsasama. Dahil yung pag-aasawa po ay parang ano po yan, kung meron kayong halaman sa inyong palikuran, yung garden natin, di po ba? Eh, kung hindi po natin ito aalagaan, hindi po natin i-manage o aalagaan yung mga halaman natin, eh talagang matutuyo, talagang mamamatay. Ganun din po sa ating mga pag-aasawa. Ngunit kapag ito po ay ating pinahahalagahan at talagang ating pong pinaglalaanan ng panahon, ano po ang magiging bunga niyan? Tiyak ang kagalakan po, mga kapatid. At yung kapayapaan ay laging maghahari sa pagsasama ng mag-asawa. Ano pa po yung ibang layunin ng Panginoong Yahuwah sa pag-aasawa? Basahin naman po natin ang nakasulat sa Malakias sa 2, ang talata po ay 15. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Ano pa po ang isa sa layunin ng Panginoong Yahuwah sa pag-aasawa? Ay yung isang layunin niya para sa mga mag-asawa ay ang pagpapalaki sa mga anak bilang mga maka-Diyos. Ang mga anak po na lumalakad ng matuwid ay isang malaking kagalakan po at pagpapala para sa mga magulang. Eh pero yung mga anak na lumaki ng walang pagkilala at pagsunod sa Panginoong Yahuwah, ay ito po talaga ay magdudulot ng matinding kalungkutan para sa mga magulang. Eh paano po natin mapapalaking maka-Diyos yung ating mga anak? Eh hindi lamang po dapat sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kasulatan. So po, mahalagang gawin natin yan. Turuan natin sila ng mga salita ng Diyos. At hindi lang din po basta pagdadala sa kanila sa ganitong mga pagsamba. Ang isa po sa pinakamahalagang paraan ng pagpapakita sa kanila, isang paraan para mapalaki natin silang maka-Diyos ay yung pagpapakita sa kanila ng isang tahanang puno ng katapatan, yung respeto at pagmamahalan po bilang mag-asawa. Yan po isang pinakamabisa paraan. Kapag po nakikita ng mga anak, yung kanilang ama at yung kanilang ina na nagtutulungan, nagpapatawaran, nagmamahalan, at hindi po nagbabangayan, eh doon po matututunan nila yung kahulugan po ng tunay na pag-ibig, yung tinatawag na covenant love. Nakikita po nila sa kanilang tahanan ng isang larawan po ng larawan ng pag-ibig ng Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sa kanyang bayan. Kaya naman tayo po ay lagi pong pinapaalalahanan, mga kapatid. Siguraduhin po natin na hindi tayo magtataksil sa ating kabiyak, na ating pinakasalan. Kaya ingatan po natin, mga kapatid, yung ating mga puso. Lumayo tayo sa mga tukso. Alam naman po natin yung mga bagay na makasisira sa ating mga pagsasama. Kaya iwasan na natin, layuan na natin. Maging tapat po tayo sa isa't isa. Iyan tanong, gaano po ba dapat katatag yung ating katapatan po sa isa't isa? Basahin naman po natin ang nakasulat dito sa Mateo 19:4 hanggang 6. Pakinggan natin, mga kapatid. Sumagot si Yahusha, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae? At sinabi pa niya, dahil dito,
Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Gaano po o gaano dapat katatag ang ating katapatan po sa ating mga asawa, mga kapatid. Napakalinaw po ang sagot dito ng Biblia. Dapat po ito maging panghabang buhay. Bakit po? Sapagkat yung pag-aasawa po ay hindi lamang po yan, ah, kumbaga, isang kontrata, kundi yan po ay tipan. Ano po ba yung pinagkaiba ng kontrata at saka nung tipan, mga kapatid? Doon po kasi sa kontrata, maaaring isipin ng tao, pwede niyang sabihin, doon sa kanyang kabiyak, mananatili ako sa iyo hanggat natutugunan mo yung pangangailangan ko. Pero, doon po sa tipan, yung paninindigan po ng mag-asawa, ay ano, paano niya sasabihin yun? Nananatili akong tapat sa iyo kahit nangangailangan pa ito na pagsasakripisyo. Tandaan po natin na sa tipan ng pag-aasawa, hindi lamang po mag-asawa yung nagpapangakuan sa isa't isa. Sapagkat ang Panginoong Yahuwah po mismo, yung saksi natin po dyan, tatandaan natin, kasama din po siya doon sa tipan. Kaya dahil dito, yung pag-aasawa po ay isang banal na pangako na ginawa po natin sa harapan ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya't yung pag-ibig na handang magtiis at manatili, yan po ay sumasalamin sa katapatan ng Panginoong Yahuwah. Kahit na minsan, na hindi tayo nagiging tapat po sa Kanya, nananatili pa rin pong siyang tapat sa bawat isa sa atin. Gayon din, nais ni Yahuwah na ang ating pag-asawa ay maging larawan po ng isang pag-ibig na nananatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Kapag ang mag-asawa po ay patuloy na nagmamahalan, nananatiling tapat, kahit mahirap, sila po ay nagiging patotoo ng katapatan at walang hanggang pag-ibig ng Panginoong Yahuwah. Ano po ba yung kinamumuhian ngayon ng Panginoong Yahuwah? Yung kinasusuklaman niya sa isang mag-asawa. Malakias 2, 13 hanggang 14 at talatang 16 pa po. Kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pamanangis kayo't dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit? Saksi si Yahuwah na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Napupuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Ano po? Yung kinasusuklaman ng Panginoong Yahuwah na mangyayari po sa isang mag-asawa. Tahasan pong sinasabi ng Panginoong Yahuwah dito. Kinasusuklaman ko yung paghihiwalay po ng mga mag-asawa. Bakit po? Kinasusuklaman ng Panginoong Yahuwah ang paghihiwalay ng mag-asawa? Sapagkat hindi lamang po ito basta paghihiwalay, pagwawakas ng isang relasyon. Tatandaan natin, kundi ito po ay paglabag sa isang tipan na ginawa po natin sa harapan ng Panginoong Yahuwah mismo. Kaya ano po ang nangyayari? Ayun, nasisira po yung pangarap at pangakong binitawan. So minsan binitawan po natin sa isa't isa. At higit po sa lahat, sino po ba ang mas naapektuhan sa ganitong problema na mag-asawa? Walang iba kundi yung kanilang mga anak. Napakalungkot po kapag yan ay mangyayari po sa atin. Marami pong mga anak na lumalaki na walang direksyon sa buhay kapag yan po ang nangyayari sa pamilya. At nalilito rin po sila tungkol sa ano ba talaga yung pag-ibig at paano ba magtaguyod ng isang pamilya. Meron pa pong isang dahilan kung bakit kinamumuhian o kinasusuklaman ng Panginoong Yahuwah ang diborsyo. Ano po yun? Sinisira nito yung larawan yung tinatawag po nating covenant love na nais po niyang ipakita sa pamamagitan po ng pag-aasawa. Isang pag-ibig na nananatiling tapat kahit dumaan pa tayo sa mga pagsubok. Nakalulungkot nga po, gaya nga natin nabanggit kanina, sa panahon natin ngayon ay marami ang nauuwi sa paghihiwalayan. At maging kahit nga sila ay magkasama sa tahanan, hindi nila nararanasan
yung kagalakan at kapayapaan na nilayo ng Panginoong Yahuwah para sa mag-asawa. Ang pinaka ang pinaka ang pinakahangari pinakahahangarin ni Yahuwah ay hindi lamang po para ang manatiling kasal ang mag-asawa, kundi maranasan po nila yung pagsasamang puno ng pag-ibig, ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa ating Panginoong Yahuwah. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sana po ay masusunod yung sinusundan ang ating pag-aaral sapagkat ito po ay napakahalaga. Ito po ay tungkol sa kasal ng isang babae at isang lalaki. At hindi lang yun, ito po ay kinasasangkutan din ng mga anak at ng buong sambahayan. Kaya kung matibay po ang pagsasama, ang pag-asawahan ng dalawang mag-asawa, matibay din po yung buong sambahayan. Kaya, at ayaw po ng ating Panginoong Yahuwah ang magdiborsyo o maghiwalay yung pinagsama niya. Kaya, kapag nagpapakasal ang babae at lalaki, sila po ay hindi lang nakikipagkontrata sa isa't isa, kundi nakikipagtipan sila sa ating Yahuwah Aba na hindi sila maghihiwalay sapagkat ang kalooban ng ating Panginoong Yahuwah ay ang magsama sila habang buhay, habang sila'y buhay. Kamatayan lamang ang maaaring maghiwalay sa kanila. Ngayon po, halimbawa, kung nagkaroon ng mga pag-aalitan, nagkaroon ng ligalig sa sambahayan, ano po ang susi, ano po ang magagawa upang maituwid natin at maisaayos ang miserableng pagsasama at pagpapanumbalik ng kagalakan at tuwa sa pagitan ng mag-asawa. Ito po ang sagot sa mga taga-Efeso 5:21, 23 hanggang 25. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Ano po ang susi sa pagsasaayos ng miserableng pagsasama ng mag-asawa at pagpapanumbalik ng kagalakan at tuwa? Yun po ang pagsuko sa isa't isa batay sa paggalang sa ating Panginoong Yahushua. Ano po ang paggalang sa ating Panginoong Yahushua? Ano po ang ibig sabihin nito? Dapat pong maging sentro ng ating pagsasama at buhay ang Panginoong Yahushua at hindi ang ating asawa. Minsan po, may ilan na pumapasok sa mga relasyon na naghahanap ng parang tagapagligtas nila. Inaasahan nila na ang kanilang magiging asawa ang magpapatibay sa kanilang pagkakakilanlan o strengthen their identity. Ano pa po? Magpapagaling ng kanilang mga sugat na nakuha nila nung kabataan nila. Maaring mahirap ang pinagdaanan nila, kaya hinahanap nila yon sa kanilang kabiyak ng dibdib. Ano pa pong inaasahan nila? Magbibigay ng walang patid na pagsasama at magpaparamdam sa atin ng lubos na kasiyahan. Kapag ka po tiningnan ang isang asawa bilang sukdulang pinagmumulan ng kagalakan, parang gumagawa po tayo ng banayad na idol. Idolatria. Parang nagiging idol worship po. Kaya
dapat po ang maging sentro ng ating pag-asawahan ay ang Panginoong Yahusya. Dapat po nating malaman na ang layunin ng kasal ay hindi ang pagtingin sa ating asawa para sa kasiyahan, kundi ang pagdadala ng kasiyahan at kagalakan kay Yahuwah at sa ating Panginoong Yahusya sa ating asawa. Kung inyong mapapansin, mga mahal na kapatid, lahat ng mga pinag-aaralan natin ay ang sentro ay ang kasiyahan, ang kagalakan sa ating Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahusya. Yun ang dinadala natin. Yun ang gagamitin natin upang mapaunlad natin ang pagsasama sa isa't isa. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Dapat nating mahalin ang Panginoong Yahusya ng higit sa pagmamahal natin sa ating asawa. Ang kasiyahang nararanasan natin kapag minahal natin ang Panginoong Yahusya, ayun ang lubos na makakatulong sa atin upang matupad natin ang layunin ng pag-aasawa. Kaya kapag ang ating puso po ay umaapaw sa kagalakan ng pagmamahal kay Yahusya, hindi tayo lalapit sa ating asawa na para bang isang pulubi na nanghihingi ng limos na sana'y magalak ako. Kundi tayo po, dahil sa galak na yung puso natin sa ating Yahuwah Aba at sa Panginoong Yahusya, tayo po ay makapagbibigay ng kaligayahan, kagalakan sa ating asawa. Nagiging pilantropo po tayo, philanthropist, mapagbigay. Kaya upang magbigay tayo ng biyaya, hindi tayo mabigo, ay yung pong emotional bank account natin, spiritual and emotional bank account, pupunuin natin ng ating Yahuwah Aba, kagalakan sa ating Yahuwah Aba at Yahusya HaMashiach, upang paglapit natin sa ating asawa, umaapaw yung pagmamahal. Kaya mula po sa paggalang na ito, ay nagsisilbi tayo ng pagsuko sa isa't isa. Kaya kailangan nating sumuko sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin nito? Ang responsibilidad po ng asawang babae ay magpasakop sa otoridad ng kanyang asawa na siyang pinuno ng sambahayan. Ang ibig po bang sabihin nito yung lalaki pwede nang gawin lahat ng gusto niya? Hindi po. Ano po ang dapat gawin ng lalaki? Ano isinasaalang-alang niya bilang pinuno sa pagdedesisyon niya? Kailangan isaalang-alang niya yung pangangailangan ng kanyang asawa. Kaya yung pong mag-asawa, babae, lalaki, susuko sa isa't isa at silang dalawa susuko sa ating Panginoong Yahusya Kristo. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Yung asawang lalaki, ang tungkulin niya, mahalin ang kanyang asawa. Ano pong uri ng pag-ibig ang dapat na ibigay niya? Katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Yahusya sa Eklesiya. Anong uring pag-ibig po iyon? Pag-ibig na ipinapahayag sa gawa. Sabi nga po, walang tamad na pag-ibig. Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya para sa Eklesiya? Inialay niya ang kanyang buhay para sa Eklesiya. Kaya tayo po, mga asawang lalaki, ay dapat maging handang magsakripisyo para sa pangangailangan ng ating asawa. Ano pa po ang dapat nating pagsikapan sa pagpapasakop natin sa isa't isa bilang paggalang sa ating Panginoong Yahusya? Ang sagot po, taga-Efeso pa rin, tutuloy natin 28 hanggang 29. Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya
tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa, ang nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan, sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya, ano po ang dapat nating pagsikapan sa pagpapasakop sa isa't isa bilang paggalang sa ating Panginoong Yahushua? Dapat nating pangalagaan at pahalagahan ang isa't isa. Ang pinakamahusay na paraan po upang protektahan ang pagsasama ay sa pamamagitan ng pagpapalago nito. Kapag po ang ating pagsasama ay hindi lumalago, ito ay namamatay. E paano po natin mapapalago ang ating pagsasama? Sa pamamagitan ng pagpapalaki at pagpapalago sa ating relasyon na mag-asawa. Paano po natin magagawa yon? Paano natin mapapalaki at mapapahalagahan ang isa't isa? Sa pagkakaroon po ng maraming positibong interaction at pag-iwas sa mga negatibong interaction. Kaya kung magkakaroon tayo ng pag-uusap ng ating asawa, kailangan madalas positive. Kung maaari, all the time positive. Bihira yung negative. Pagka negative interaction po, yun ay makakasira sa pagsasama. Paano pa natin magagawa ito? Magkasama tayong sumasamba. Yung damdamin natin pareho. Yung damdamin natin na nais nating mabigyan kaluguran ang ating Yahuwah Abba at ang ating Panginoong Yahushua. Kailangan maging pareho. Magkasamang manalangin kung maaari. Ano pa po? Huwag nating pabayaan na hindi tayo nakikipag-date dun sa asawa natin. Maaari sabihin na iba, matanda na po ako. Hindi ang sabi nga sa Pilipino, kalabaw lang ang tumatanda. Lalabas din tayo, maaaring kakain tayo sa labas, maaaring manood ng sine, maaaring mamasyal sa mall, sa parke, magkasamang naglalakad. Ano pa po? Kailangan ipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating asawa. Paano natin mapapakita? Sa mga maliliit na bagay. Kung minsan, bibigyan mo ng malamig na juice o ipagluluto mo ng paborito niyang pagkain. Ganyan po, papakita natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ano pa po, magkasama kayo. Maaari sa isang project, may project kayo. Kamukha naming magkasama, project namin, nag-alaga kami ng aso. Ang balak namin ay breeding, mga anak, tapos maaring pagbili. Ngunit nang makita ng asawa kong pinanganganak yung mga tuta, ang sabi niya, aba, cute lahat. Hindi ko na ipamimigay ito, hindi ko na ipagbibili ito. Aalagaan na namin, kaya dumami yung aso namin. Ano pa po? Yung pagbabahagi ng pangarap natin sa isa't isa. Ano ba ang pangarap natin? Ang pangarap natin bilang mga kaanib sa Assembly of Yahushua ay makarating tayo sa bayang banal. Kaya kailangan nag-uusap ang mag-asawa. Nag-uusap. Anong dapat natin pag-usapan? Pag-usapan natin, paano pa tayo magiging mabuting kaanib ng assembly ng ating Panginoong Yahushua? Paano natin maipamamahaging ating pananampalataya? Paano tayo
maaabot yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa namin kasama, na hindi pa natin kasama. Gayun din, yung mga maaring pag-usapan din natin, ano ba ang mabuting pagkain ng mga medyo tumatanda na upang maging malusog ang katawan. Kaya kahit na matanda, ay magamit pa tayo ng assembly. Magamit pa tayo ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Paano pa po natin mapapahalagahan at mapapatibay ang isa't isa sa loob ng kasal? Ito po ang sagot sa Santiago 1:19 hanggang 20. Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa ang lahat sa pakikinig. Maging mahinahon sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao na maging matuwid sa paningin ng Diyos. Paano pa po natin mapapahalagahan at mapapatibay ang isa't isa sa loob ng kasal? Sa pagsasanay po natin sa epektibong komunikasyon. Bakit po tayo dapat magsanay ng epektibong komunikasyon? Dahil hindi natin maaaring ipagpalagay na kayang basahin ng ating asawa ang ating mga isip at puso at alam ang ating mga pangangailangan. Kaya dapat iparating natin yung ating nararamdaman. Kung hindi, magtataglay tayo ng kapaitan. Kaya may nasabing asawa natin, hindi natin naintindihan, kaysa magsawalang tubo tayo, tanungin natin, ano ba, mahal, ang nais mong sabihin? Ano po ang prinsipyo ng epektibong komunikasyon? Kadalasan po, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating asawa, may tendensiya po na tayong mag-react sa halip na tumugon. Pagka may narinig tayo, ang tendency natin mag-react. Ano po ba ang kaibahan ng mag-react at tumugon? Yung mag-react po ay yung sinasabi at ginagawa ng hindi nag-iisip. At yung pong pagtugon ay kailangan isipin. Kaya yung pong reactionary na pag-aasawa ay humahantong po ito sa kaguluhan o pagiging magkaroon ng pagkakagalit between ng mag-asawa. Kaya dapat po nating pakaisipin. Kaya yung pagtugon po, ano po ang ginagawa? Iniisip. Kapag halimbawa, napukaw ang ating damdamin, na-arouse, nasaktan tayo, at kung magre-react tayo, baka masama masasabi natin, marami pong guilty dito, kasama na ako dyan. Kaya ano ang dapat natin gawin? Kailangan mag-isip muna tayo. Kung kailangan bumilang kayo, 1 to 10, bumilang kayo. At kung siguro ang mas nararapat, manalangin muna kayo bago kayo sumagot. Kaya dapat po tayong mag-isip muna bago magsalita at kumilos. Kapag hindi natin ginawa yon, kadalasan ang nangyayari humahantong sa kaguluhan at kaligaligan yung tayong mag-asawa. Kaya yung pong kawalan ng pag-iisip humahantong sa problema, ang pagiging mapagmasid. Kailangan po mapagmasid tayo, observant, sensitive. Malaman natin kung ano talaga ang dahilan. Halimbawa, masama ang loob sa atin ng ating asawa, malaman natin. Kundi hindi tayo nagkukonclude, kung napukaw ang damdamin natin, hindi tayo nagagalit agad, nagbibilang muna tayo, nananalangin muna tayo.
Kaya dapat po mapanatili natin yung ratio ng positibo at negatibong komento sa kaugnayan nating mag-asawa. Kailangan mostly positive interaction. Kapag ganun po ang ginawa natin, ay mapapabuti natin ang relasyon natin sa ating asawa. Ano pa po ang kailangan nating pagsikapan upang mapangalagaan natin at mahalin ang isa't isa? Ito po ang sagot sa taga-Efeso 4:29. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Ano po ang kailangan nating pagsikapan upang mapangalagaan at mahalin ang isa't isa? Dapat po tayong gumamit ng mga kapaki-pakinabang na mga salita at hindi ng mga nakapipinsalang salita. Yung pong mga negatibong salita ay sumisira. Ngunit yung positibo at kapaki-pakinabang na salita ay nagpapatibay. Kaya ano po uri ng mga salita ang ginagamit natin kung nakikipag-ugnayan tayo sa ating asawa? Positibo po ba o negatibo? Hindi nakakagulat, ang mga salitang ginagamit natin ay may direktang epekto sa kalusugan ng ating pagsasama. Alam niyo po ba, ayon sa pagsusuri ng mga mananaliksik sa kasal, ay kaya nilang i-predict kung ang kasal ng dalawang mag-asawa ay mananatiling matibay o mauuwi sa diborsyo ng may accuracy. In other words po, masasabi nila ng may katumpakan kung anong mangyayari. Ano po? Kaya ito po, sinuri ni Dr. John Gottman, isang mananaliksik sa kasal sa mundo at tagapagtatag ng Gottman Institute, ang posibilidad na magdiborsyo o manatiling kasal ang mag-asawa. Ano pong ginawa niya? Pinag-aralan niya at kumuha siya ng mga datos tungkol dun sa komunikasyon ng mag-asawa. Ano po bang komunikasyon? Yung kanilang mga positive comments at negative comments. Ano po ang napag-alaman niya? Napag-alaman niya na ang pinakamahalagang determinant na nagpipredict kung ang relasyon ay magiging matibay o mauuwi sa diborsyo ay yung ratio po ng positive comments at negative comments. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang ratio po ay 3:4. Kapag ka 3 positive comments, 4 na negative comments, ang sabi niya, 94% mauuwi sa diborsyo yung pagsasama. Kaya, bakit po ganon? Sapagkat po yung negative comments, mas malaki pala ang epekto kesa doon sa positive. So may 3 positive ka na, may 4 na negative, 94% uuwi sa diborsyo. Ano po ang pinaka magandang ratio upang mapanatili natin ang mabuting pagsasama ng mag-asawa? Ayon din sa kanyang pagsusuri, yung mga mag-asawang nagpapahayag ng 5 positibong komento sa bawat isang negative comment ay
nananatiling masaya at matibay ang kanilang pagsasama. Kaya yun pong dapat nating tandaan. 5 positive comments, 1 negative comment only. Yun ang ratio upang mapanatili ang kaligayahan sa pagitan ng mag-asawa, upang manatili silang mag-asawa. Ano po ang dapat nating hilingin sa ating Yahuwah Aba upang ang ating tahanan ay manatiling matatag at masaya? Ito po ang huling talata na ating babasahin, Salmo 127 at 1. Kung wala ang tulong si Yahuwah sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ni Yahuwah sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ano po ang dapat nating hilingin sa ating Yahuwah Aba upang ang ating tahanan ay manatiling matatag at masaya? Ang sabi po sa talata, kung walang tulong si Yahuwah sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kaya dapat po, kapag nagtatayo tayo ng bahay o sambahayan, kailangan nakabatay sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya. Kasama natin sila na nagtatayo ng ating bahay, ng ating sambayan. Gaya ng ating nasabi, ayon sa ating pag-aaral, lahat ng ginagawa natin, pinag-aralan natin noong nakaraan kung paano tayo ituturing yung salapi. Ano po ang dapat? Yung kasiyahan natin, ang sentro, ang ating Yahuwah Aba at Panginoong Yahusya. Ganon din po sa pag-aasawahan. Ang maging sentro ng ating kaligayahan ay ating Panginoong Yahuwah at ang ating Yahusya Hamashiach. Bakit po? Maliban na lang kung si Yahuwah ang kasamang magtayo ng bahay, ang sabi masasayang ang trabaho ng mga tagapagtayo. Tinatayo natin yung bahay natin, hindi natin kasama ang Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya. Ano pong mangyayari? Babagsak yan. Kaya sa panahon po natin ngayon, alam natin, mas maraming sirang tahanan at pamilya kaysa dati. Kaya dapat po nating hingin sa ating Panginoong Yahuwah na tulungan tayong itayo ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Ano pa po ang dapat nating hingin sa ating Panginoong Yahuwah? Na protektahan niya ang ating pamilya. Kailangan po yun. Kasi po, kung tayo lang ang nagbabantay sa ating pamilya, hindi po kaya nun. Kailangan natin ang proteksyon. Kaya ang sabi, kung wala ang pag-iingat ni Yahuwah sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay ng mga tao. Kung sa tao lamang tayo umaasa, walang kabuluhan yan. Dapat nating asahan ay ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahusya Hamashiach. Bakit po natin kailangan ang proteksyon ng ating Yahuwah Aba? Dahil po sa mundo na ating kinalalagyan ngayon ay totoong napakapanganib. Hindi ba ninyo nakikita? Ang lindol, yung mga kalamidad, kabi-kabila sa lahat ng dako. Nagkaroon ng lindol sa Venezuela. Ilan po ang namatay? Libo-libo na yung namamatay. Nagkaroon ng lindol sa Japan. Nagkaroon ng lindol sa Pilipinas na marami rin ang nasawi. Nagkaroon din ng lindol dito sa Northern California. Kaya mapanganib ang ating mundo. Maraming masasamang tao. Naglalakad ka lang, nakursunadahan ka. Sinaksa ka na. Maraming pinagnanakawan. Maraming masasamang impluensya.
Napakaraming tukso. Kaya yung mga anak natin, hindi natin alam. Kaya pinapalaki natin, magkaroon sila ng banal na takot sa ating Yahuwah Aba at magkaroon sila ng discernment upang malaman nila kung ano yung masama at kung ano yung mabuti na dapat nilang gawin. Sino po ang nasa likod ng mga kahirapan at mga kalamidad na ito? Yung dyablo. Ano po ang hangad ng dyablo? Naghahangad na sirain ang ating mga tahanan. Gaya po ng ating napapag-aralan, yung dyablo po ay gumagawa ng tinatawag na spiritual warfare. Nais niya sirain. Spiritual. Maaaring hindi natin nakikita. Nais niyang sirain ang relasyon ng mag-asawa. Doon niya sinisimulan. Pag nasira niya yung relasyon ng mag-asawa, ano pong mangyayari? Yung mga anak, apektado rin. Kaya anong mangyayari? Mawawasak ang buong tahanan. Kapag nawasak ang tahanan, pati yung bansa, mawawasak din. Sapagkat ang tahanan po, yung sambahayan, yun po ang building block ng society. Kaya kung ang lahat ng sambahayan ay magiging wasak, mawawasak, maging yung bayan. Kaya hilingin po natin sa ating Yahuwah Aba na protektuhan tayo at pagpalain tayo. Kaya yung pong ating puso, yung pong ating kaluluwa, gawin natin na magalak sa ating Yahuwah Aba. Unang-una, bago natin puntahan ang ating asawa upang maibahagi natin yung nag-uumapaw na kaligayahan sa ating puso galing sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang kapusalan. Maraming salamat, o dakila naming Diyos, sapagkat nais mo na matutuhan ng iyong mga anak kung paano namin dapat ibatay, isentro ang aming pag-aasawahan sa iyo, o dakila naming Aba, at sa iyong bugtong na anak. Sapagkat kung nag-uumapaw ang aming mga puso sa kagalakan, kaligayahan sa iyo at sa iyong bugtong na anak, ito'y maibabahagi namin sa aming pong asawa at sa aming mga anak, sa aming buong sambahayan at sa maraming mga tao. Ito po ang dapat naming matutuhan, o dakila naming Aba. Opo, susundin namin ang lahat ng iyong pinag-uutos sa amin. O dakila naming Aba, lagi mo sanang isusugo ang Espiritu Santo manahan sa aming mga puso upang kami po na tinawag mo sa assembly, manatili po kaming matibay na nakaugnay sa iyo at sa iyong bugtong na anak. O dakila naming Aba, abutin mo at pagpalain ang lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga anak mo na naghihirap dahil po sa economic problems ng buong mundo, sana po'y ibigay mo ang mga biyaya mula sa iyong kayamanan na hindi nauubos upang may magagamit kami upang tustusan ang aming mga sambahayan. Matupad namin ang aming mga sagutin, mapaglingkuran ka namin, at matulungan din namin ang mga kapwa-tao namin na nangangailangan. O dakila naming Diyos, pagalingin mo po ang mayroong mabibigat na karamdaman
Ibalik mo ang lakas ng iyong mga anak. At idinadalangin din po namin, o dakila naming Aba, ang mga kapatid namin na nagdadalamhati sa kasalukuyan sapagkat pinagpahinga mo na ang kanilang mahal sa buhay. Ang isang kapatid namin na kasama namin dati-dati sa pamamahayag po ng iyong banal na katotohanan, pinagpahinga mo na siya, o dakila naming Diyos. Maraming salamat. Sumasampalataya kami na natapos na niya ang kanyang takbuhin. Gayunman, alam namin, puspos ng kalungkutan ang kanyang asawa at mga anak. Kaya dalangin namin, o dakila naming Aba, aliwin mo po sila, o aming Ama. Abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, yakapin mo, o dakila naming Diyos, upang madama nila na sila'y hindi nag-iisa. Nandiyan ka upang tumulong sa iyong mga anak. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Maraming salamat sapagkat itinuro mo sa amin na ang mga mag-asawa ay dapat isentro nila ang kanilang pamumuhay sa iyo. Ikaw ang maging kaaliwan, kagalakan, kasiyahan, kaligayahan ng iyong mga lingkod, upang kung kami lalapit na makikipag-usap kami sa aming mga asawa, madama nila ang aming pagmamahal, ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, o dakila naming Masiya, sapagkat mahal na mahal mo kami. Mahal na mahal ka rin namin. Handa kaming sumunod sa iyo hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. Igayak mo kami, maipako namin ang aming paningin sa iyo upang sa araw ng iyong pagbabalik, maging handa kami, masalubong ka namin sa himpapawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila po naming Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami. Nadinig mo ang aming mga karaingan. Pinagpala mo na pong lahat ang iyong mga hinirang. Pinatawad kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasyaran, si Yahuwah ay ang alarin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang mapamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. First of all, meron po tayong isasagawang in-person na pagsamba sa dako po ng Fremont. If you would like to join us, let us know para maibigay po namin sa inyo yung eksaktong address ng venue. Para po sa buwan ng Hunyo, we are to read the book of Daniel. Nilabas na po namin yung video ukol po dito. Sana po ay kung meron tayong pagkakataon ay mapanood po natin. Bilang paghahanda po ito para sa ating live class na isasagawa bukas, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng Zoom para magkaroon po tayo ng interaction. Ngayon po, isang malungkot na balita, ang isa sa mga ministro ng Assembly of Yahushua, ang kapatid na Ariel Madronio, ay pinagpahinga na po ni Yahuwah Aba at ngayon ay nakapiling na ng Panginoong Yahushua. Natapos niya ang kanyang takbuhin. He was a man of faith, a man of love, and we admire him greatly for his faith and the sacrifices he made for the sake of his love for Yahuwah and Yahushua. Despite the fact he was
abandoned by his family, he remained faithful to his true family. He belongs to the household of Abba, and he is with him forevermore. And so our condolences and our prayers go out to the family of Brother Ariel. That is all po. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.